Welcome to Next Gen Digital Tools tutorial. So for this tutorial, i-walk through ko kayo or ituturo ko sa inyo kung paano gamitin tong aming automated payroll with payslip and email notification. Kung ano ba yung process, kung ano ba yung dapat i-encode, kung ano yung meron sa template na to. So we have settings and setup na tab. So meron din tayong employee master file na tab. So meron din siyang loan details. So yung meron din tayong timekeeping data or yung employee date DTR, daily time record. And then yung payroll summary. And then meron din tayong payslip. So meron din siyang email notification. So ini-email yung payslip sa mga employees. So start tayo dito sa settings and setup. Kung makikita nyo dito, meron siyang company logo link from Google Drive. Kung meron kayong existing na logo ng inyong company, so mas maganda i-upload nyo sa Google Drive and then isa-set nyo yung file na yon sa yung restriction niya to anyone with link. And then i-copy nyo lang yung link na yon and then i-paste nyo sa dito. Then next naman is yung company name. So i-encode nyo lang siya dito. And then next is yung pay period, kung semi-monthly ba kayo or twice a month or weekly. And then, so pag semi-monthly kayo, ilalagay nyo dito kung ano yung range ng first cut-off, pati yung range ng second cut-off. So meron din tayong grace period per naka-minutes. So a short allowance time before lateness is counted. So meaning, kung naglagay kayo dito ng 5 or 10, so for example, yung duty ng employee is 8 a.m., pumasok siya ng 8:09, hindi pa siya counted as late. So pag pumasok siya ng 8:11, late na siya ng 11 minutes. Okay? So next is ito yung para naman to sa loan details. So para dito sa loan details na tab. So ilalagay nyo lang dito kung ano yung mga loan category na meron sa inyo, yung loan type, and then yung loan statuses. So i-include nyo siya dito. So ito naman is default na siya, kaya hindi nyo na siya tanggalin itong mga nandito. And then meron din tayo dito sa Philippines holidays. So dito ilalagay nyo lang yung lahat ng holidays, regular special holidays na meron sa atin. And then, for example, meron sa city ninyo na ordinance na holiday, special man or regular holiday, i-add nyo lang siya dito. So itong mga nandito is yung mga default na holidays ngayong taon. Okay? So balik tayo dito sa pay period. So for example, semi-monthly kayo and then yung cut-off ninyo is 1 every 1st and 15th or 16th to 30, i-change lang siya. For example, 1, 15, or 16 to 31. So, importante kasi yung maset natin muna to kasi dito magagaling yung selection sa drop-down pag pipili kayo ng cut-off. Kung makikita nyo dito, nag-update siya. So, ito yung lalabas dun sa drop-down pag pipili kayo ng cut-off na i-view nyo dun sa payroll summary. So, for example naman, yung commonly na cut-off is yung 26 to 10, and then 11 to 25. And kung makikita nyo, automatic naman siya mag-update. So yung part na to na highlighted, hindi nyo na siya kailangang i-edit or ilagay yung mga cut-offs kasi automatic naman siyang nag-supply ng data based dito sa nilalagay nyo po dito. So for example naman, weekly kayo nag-payroll. Ayan, change nyo lang sa weekly. And then, ang ilalagay nyo dito is ito payroll cut-off. Kung anong day siya mag-start, for example, Monday hanggang Saturday. Ayan. So, automatic siyang mag-generate ng cut-off na 6 days. So, July 20 to July 25. So, makikita natin, July 20, ayan, hanggang 25. So, ito yung i-cover niya na payroll cut-off. Next naman is dito sa employee master file. So, syempre, pagbagong avail nyo pa lang yung template. So first of all, i-encode nyo muna lahat dito yung employee details na gagamitin sa payroll. So, meron tayong mga columns na employee ID, yung employee name, email employee, yung department, position, employment type, i-uncheck or naka-check or uncheck nyo lang itong if no work, no pay, yung salary type na employee. So, meron tayong monthly, daily, or hourly. And then yung rate. So, pag monthly, yung ipipiliin ninyo, so, yung monthly rate niya. Pero pag naka-daily naman, yung daily rate ang ilalagay nyo dito. And then, yung monthly allowances. So, pwede naman kayo dito mag-add ng columns if ever may additional kayong allowances. So, right-click nyo lang siya, and then insert column right, and then i-indicate nyo lang dito yung additional na allowances na meron po sa inyo. And then, yung mga SSS hanggang T number na details, pati yung bank name or account number yung bank na yun. So, i-encode nyo lang sa dito. So,
Next naman is dito sa loan details. So before kayo mag-proceed dito sa mga next tabs na meron dito sa template, make sure na na-set up nyo yung settings and setup, tsaka yung employee master file. So make sure nyo na na-include nyo na dito lahat ng employee names ninyo na current, tsaka yung ibang details. So punta tayo dito sa loan details. So dito sa loan details, meron tayong dalawang table. Yung employee loan details, tsaka yung loan deduction history. So dito sa employee loan details, meron tayo dito mga columns na yung mga data na kailangan, yung loan date, yung employee name, and then yung mga ganito mga naka-highlight pala is formulated na siya. So no need na kayo mag-encode sa mga ganitong columns kasi automatic na siyang magkakaroon naman ng data. So yung loan ID, yung loan category, loan type, yung loan amount, kung kailan siya start ng deduction, yung per cut of deduction, yung total amount paid, automatic na siya magko-compute, pati yung remaining balance, tsaka yung loan statuses. So dito naman sa loan deduction history, ito yung parang magiging transaction details or yung mga list ng pinadeduct sa loans ng employee. So dito nyo rin siya i-encode para mag-reflect dun sa payroll. So for example, si Cruz Ann, meron siyang SSS loan and then nag-submit na siya sa inyo ng for deduction. So fill upan nyo lang yung mga details, yung loan date. For example, nag-loan siya noong May 4. Then select nyo lang yung name. Yan, kung mapapansin nyo, automatic magkakaroon naman siya ng data. And then sa itong loan ID, saka lang siya magkakaroon ng data pag nakapag-select na kayo ng loan category. Ayan. SSS loan, and then kung ano yung SSS loan type niya, salary, calamity, so select na yung salary loan, and then yung loan amount kung magkano, and then kung kailan siya mag-start magpa-deduct. For example, magpa-start na siya ng pa-deduction ngayong cut-off. Ayan. Then kung magkano yung per cut-off na deduction, ipapabawas niya, 500 for example. And then yung loan statuses. So, since magpapa-deduct na siya ngayong cut-off, iset niya na sa payroll deduction ongoing yung status niya. And then, isang importante rin pala, for example, na-edit niyo itong mga highlighted na column. For example, aksidente niyo nung na-typean ng text, mawawala kasi yung formula niya. So, ang gawin niyo na lang is either i-control Z ninyo, or for example, kinontrol Z niyo at hindi na siya bumalik. I-copy na lang mag-copy na lang kayo sa kahit anong column dito row dito sa column na to. Copy nyo siya, and then i-paste, for example, ito na accident nyo na-typean. Mag-copy lang kayo dito, and then i-paste nyo lang dito sa Control-C nyo lang, and then Control-V. Ayan, automatic. Pagkakaroon na ulit siya ng formula. So, next naman dito sa loan deduction history, i-encode nyo dito yung loan deduction para mag-reflect din sa payroll. So, pipili lang kayo ng cut-off period. So, yung most recent cut-off period natin, for example, is ito, July 11 to July 25. Saselect nyo lang dito para mag-reflect siya dun sa payslip niya o dun sa summary. And then, yung loan ID niya, dito nyo siya makikita. Dito sa loan ID na to. So, pipiliin nyo lang siya and drop down, loan ID. And then, automatic na siyang magkakaroon ng data dito. Yung 500 na to is mag-reflect na dun sa payslip employee. So, makikita natin siya mamaya pag nandito na tayo sa payroll summary. So, ganun lang yung pag-set up dito sa loan details. I-encode nyo yung loan details, and then, dito naman is yung mga deduction per cut-off. Ilalagay nyo sa dito. For example, next, meron ng bagong cut-off, pipiliin nyo ulit siya, pipiliin nyo ulit yung loan ID, and then, automatic naman siyang mag-reflect doon. So, ganun lang. So, punta tayo dito sa attendance timekeeping data, or yung DTR, Daily Time Record Employee. So, dito sa tab na to, meron tayong employee name na columns, yung employee ID, so automatic din siya since naka-highlight siya. Then, lahat ng naka-highlight is, no need na kayong mag-input dyan since automatic na siyang magkakaroon ng data. So, meron tayong official, yung time in, tsaka time out. So, meaning ito yung scheduled in at scheduled out na employee. So, meron din tayong actual, yung actual in, tsaka actual time out. So, dito sa actual, ipoprovide niyo yung date, yung time in, yung date para sa actual time out niya. So, kaya meron dito ang date para sa actual time out. So, for example, panggabi si employee, 10 to 7, 10 p.m. to 7 a.m. Since yung mag-out siya the next day, since nag-in siya ng 11, ilalagay niyo dito is 12. Yan. Para ma-capture yung computation ng net differential, ito, tsaka net differential OT. So, meron din tayong columns for rest day. So, for example, si employee is
rest day ng gantong araw, i-check nyo lang siya. Pero kung hindi naman, i-uncheck nyo lang. So, same din pag halimbawa, rest day niya, tas may pumasok siya, i-check nyo pa rin para makapture yung rest day OT ni employee. So, dito naman sa leave with pay, i-check nyo lang dito kung nakalib ba siya that day or kung hindi. Kung hindi naman, i-uncheck nyo lang. And then, i-specify ninyo kung yung leave ba niya is whole day or nag-leave siya ng half day morning or half day afternoon or yung parang next yung hati ng yung leave niya kung morning or afternoon. So dito sa highlighted na columns natin ito yung total work hours niya, yung total sa buong shift niya na pinasok. And then ito yung regular work hours. So meaning ito yung totality ng pinasok niya na babayaran. And then ito naman yung overtime hours. So dito sa overtime hours, ito yung maka-capture na overtime pero hindi ito yung mababayaran. So need yung i-specify din dito sa approved overtime na columns kung ilan yung approved OT hours ng employee. For example, may na-capture sa DTR niya na 6.25 pero yung approved lang pala is 3. Ilalagay niyo siya din na 3. Ganun yung para dito sa approved overtime na columns. Dito naman sa late na columns, so mag-auto-compute na rin kung ilan yung total lates niya. Same din sa undertime, tsaka yung night differential, tsaka yung night differential OT. So dito naman sa remarks, automatic naman na siyang kakaroon ng remarks kung ano yung type nung pinasok niya. So makikita natin dito on duty regular day. So since regular day to, so ito yung magiging remarks niya. Ito naman off duty kasi rest day since wala siyang time in, time out. Since meron ditong on leave with pay, kasi naka-specify dito is naka-leave siya, ito. And then, meron din, ma-specify din dito kung absent si employee. Absent siya kasi regular day siya, napasok, pero wala siyang actual time in and time out. And then, on duty rest day, so ito yung, since rest day siya that day, ayan. Tapos rest day pa siya, so, on duty, rest day yung magiging remarks niya. So, yun. So, actually, marami pa siyang remarks na meron. Makaka-capture niya naman lahat. For example, pumasok siya ng regular holiday, tapos pumasok siya. Yung remarks niya is on duty, regular holiday. Yan. So, next naman, ituturo ko naman sa inyo kung paano yung pag-encode dito sa timekeeping data. So, kung makikita nyo dito, mayroon siyang existing na data na naka-organize yung pag-encode. So, for example, encode na kayo ng timekeeping ni employee. So, dito sa employee name columns, select lang kayo dito ng sino yung employee. Ayan. Tapos, dito sa date, pwede nyong i-copy na lang yung buong date na to. Then, i-paste nyo na lang siya dito. Ayan. Same din dito sa date for actual timeout. Tapos, since isang buong cut-off to, copy nyo na lang din tong name ni Juan de la Cruz and then i-paste nyo siya hanggang dito sa date na to. Ayan. Para hindi na kayo isa-isang mag-drop down pag-select yung employee name. So, dito naman sa official, for example, kasi merong employee na iba-iba yung official time in, time out niya per day. So, for example, yung date, July 11, yung pasok niya is 9 a.m. to 6 p.m. Ayan. Ilalagay nyo, i-specify nyo lang siya dito. And then, kung ano yung actual time in, time out niya. So, for example, dito, pumasok siya ng 8:45 a.m. Ayan. Then, nag-out siya ng, for example, 7:30 na siya nag-out. Ayan. Tapos, kung makikita nyo, kung napansin nyo, automatic nagkaroon ng computation dito sa work hours, regular hours, tsaka overtime hours. So, since nag-out na siya ng 7:30, pero yung scheduled out niya is 6 p.m., may naka-capture na 1.5 hours. Pero, if approved naman tong OT na to, ilalagay nyo dito yung 1.5 hours ng employee para masama sa computation dun sa payroll niya. Ayan. Then, yung remarks niya is automatic na nag-remarks na on duty, regular day. So, same lang din yung gagawin nyo sa mga next na araw na DTR na employee. Kung same lang naman yung scheduled time in, time out niya sa whole cut-off, i-paste nyo lang siya dito sa hanggang baba. Yan. And then, para ito na lang yung pipil upan nyo para hindi masyadong matrabaho on your end.
Tapos, for example naman, if yung Sunday, rest day niya, i-check nyo lang to, and then, automatic na siyang mag-remarks na off-duty rest day. So, hindi siya magmamark as absent dun sa payroll niya. Kasi pag hindi siya naka-check, mag-absent siya. So, mababawasan ng isang araw yung payroll niya. So, make sure na naka-check yung rest day if yung day na to is naka-rest day sa employee. Tapos, for example, dito naman sa Monday, sa July 13, naka-leave si employee. Naka-leave siya ng 2 araw or 3 days. I-check nyo lang siya. And then, i-specify nyo dito kung whole day yung leave niya or half day. So, for example, nag-leave siya ng whole day ng 3 araw. Ayan. Kung makikita nyo dito, ayan, naka-on leave with pay. Ayan. So, for example naman, holiday ng 16. So, try, for example purposes lang, try nating gawin tong July 16. July 16. Ayan. So, for example, si July 16 is holiday, and then pumasok siya. Ayan, 9 a.m. to 6 p.m. Automatic makaka-capture sa remarks na on duty siya with regular holiday. Ayan. So, ibalik natin. Tapos naman, sa mga lates, yung mga lates and undertime, automatic na rin naman yung makaka-capture. So, for example, ito, pumasok na siya ng 9:45. Kaya yung scheduled time in time out niya is 9 a.m. Ito, 9 a.m. So, may makaka-capture sa kanyang 0.75 hours na late. Ayan. So, naka-converted na yung minutes to hours para sa pagdating na sa computation, total number of hours late times yung multiply na lang dun sa hourly rate ng employee. So, kung naka-monthly siya, kinukuha namin yung hourly rate ng employee para makompute yung late. So, same din sa undertime, naka-per hour din siya. For example, yung scheduled time out niya is 6 p.m., nag-out siya ng 4:30, may makaka-capture sa kanya 1.5 hours na undertime. So, same din sa night differential hours. Ito, may example tayo dito. So, yung scheduled time in niya is 8 to 5. So, nag-in siya ng 8, pero nag-out na siya ng 11:15. So, meron siyang 6 hours na OT, tapos meron siyang 1.25 na night differential. Ayan. Punta naman tayo dito sa payroll summary na tab. So, dito sa payroll summary na tab, so meron ditong selection field for cut-off period. Isa-select nyo nandito kung ano yung payroll, yung pinaka-most recent payroll cut-off para dito magbe-base yung makakompute natin na payroll computation galing dito sa timekeeping data. So, dito meron tayong mga columns for employee number, employee name, yung email, department, pay type, and then yung fixed rate. So, naka-breakdown na siya kung ano yung monthly rate niya, yung daily rate, tsaka yung hourly rate. So, meron din tayong yung basic pay. Ayan. So, dito sa basic pay, na-account natin kung ilan yung total work days niya for that cut-off, yung amount, ayan, kung magkano yung computation dun sa pinasok niya, yung leave with pay, yung ordinary day OT, so ito yung regular lang na OT. And then, yung rest day niya, kung may rest day OT, then rest day regular holiday, rest day special holiday, and then rest day OT, yung rest day OT, meaning neto is rest day duty siya that time, tapos nag-OT pa siya, so ito yun. So, iba kasi yung computation nun. Then, may computation din separate for rest day regular holiday na pumasok siya ng 8 hours, then nag-exceed pa siya, nag-OT pa siya. So, meron din tayong computation para doon kasi iba rin yung rate nun. Same sa rest day special holiday OT. So, meron naman siyang totality for example sa rest day, totality ng rest day amount niya. Then, sa ordinary night differential, makaka-capture din niya yung rest day, tas night differential pa, yung rest day, regular holiday, tas night differential, so naka-breakdown siya. So, if hindi nyo naman need yung ibang mga columns dito, pwede nyo naman siyang i-hide. Pero hindi naman siya totally pwede nyo na lang siyang i-verify kung magkaroon siya ng amount, pero mostly naman hindi siya magkakaroon ng amount, basta hindi nyo siya, hindi nyo naman included dito sa computation. So, next
is yung regular holiday. So ito yung pinaka-common. Ito yung pag pumasok siya ng regular day. And then yung special holiday. So makaka-capture din sa computation. So ito naman is yung allowances. Yung ilalagay niyo dito sa master file, allowances ng employee. Ito. Tapos yung absences, yung late, tsaka yung undertime. And then yung gross pay. Then meron din siyang tax computation, so automatic na rin siya. Yung sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, automatic na rin siyang magpo-compute. Naka-formula na rin siya. And then ito yung sa mga loans, company loans, cash advances, at kung ano pa yung mga loans na meron sa na-enable ng employee. So yung mga nandito, automatic na rin naman siyang mapupunta dito yung mga nilagay nyo dito sa loan details. Ito. Kung makikita nyo, meron dito 500 na for deduction si Ann Cruz. Then, isi-check nyo siya dito. Ito, meron siyang 500. Ayan, na deduction. Tapos, dito naman sa SSS, PhilHealth, din sa Pag-ibig. So, may mga instances, if ever may mga instances sa inyo na parang, for example, yung SSS, ngayon cut-off lang siya ibabawas. And then sa next cut-off, walang kaltas. Parang pag SSS, every first cut-off lang, yung deduction, or every second off. Pwede naman natin siyang iset. Pero yung current kasi hindi siya nakaset sa ganun. If ever mag-avail man kayo neto, pwede kayong mag-message dun sa Facebook namin para ma-assist namin kayo kung paano siya i-set. Pero actually, madali lang naman siya. Pero ipo-formula pa kasi natin siya. So, magpa-assist na lang kayo sa amin kung paano natin siya isa-set since madali lang naman siya.